Saan napunta ang inyong konsensya? Ang tungkulin ninyo ay protektahan ang mamamayan. Hindi ako mananahimik. Kailangang manaig ang katotohanan. Nais lamang niyang mamuhay ng payapa. Si Liana Reyes, isang simpleng estudyante na tumutulong sa kanyang ina sa kanilang maliit na karinderya bago pumasok sa eskwela. Katulad lang siya ng ibang mga dalagita sa high school. Ngunit hindi laging madali ang landas na ibinibigay ng buhay. Nagkamali sila ng piniling biktima. Inakala nilang mahina siya dahil lamang sa kanyang katahimikan. Ngunit sa likod ng simpleng ngiting iyon ay nag-aalab ang tapang ng isang dalagang hindi papayag na maghari ang kawalang katarungan sa kanyang harapan. Tunghayan ang mga sandaling magpapatindig ng inyong mga balahibo. Ang sandali kung kailan ang isang ordinaryong estudyante ay tumangging yumuko sa arogansya ng mga nasa kapangyarihan at sa halip ay binaliktad ang sitwasyon. Walang armas si Liana. Ang tanging dala niya ay ang tinig ng kanyang puso, ang kanyang katapangan, at ang pagmamahal sa katotohanan. Ngunit sapat na iyon upang yanigin ang isang bulok na sistema. Nakataas ang araw sa kalangitan ng Maynila, binabanyuan ng nakakapasong init ang mga lansangan na tumatalbog mula sa itim na aspalto. Ang hangin ay nanginginig na parang singaw, nag-udyok sa sinumang nasa labas na umuwi na lamang at magtago sa lilim ng bentilador. Sa gitna ng siksikang trapiko, isang 17 taong gulang na estudyante ng high school ang minamaneho ang kanyang puting motorsiklo, isang tapat na kasama mula pa noong siya'y nasa junior high. Ang pangalan niya ay Liana Reyes. Panganay na anak ng isang habal-habal driver at isang ina na nagtitinda rin ng tapsilog sa kanilang munting karinderya sa bahay. Maayos pa ang kanyang puti at asul na uniforme, bagamat may bahid na ng alikabok mula sa daan. Ang maliit na itim na kurbata ay nakatali sa kanyang leeg. Ang buhok niyang nakapusod ay nagbibigay ng payapang anyo sa kanyang bilugang mukha. Tila isa lamang itong ordinaryong araw. Katatapos lang niya sa kanyang semester exams at maagang pinauwi. Dahan-dahan ang takbo ng kanyang motor habang binabagtas ang kahabaan ng Quezon Boulevard, papalapit sa Quiapo na nagsisimula ng dumagsa sa mga inang namimili ng gulay at mga naglalako ng fishball, siomai at malamig na buko juice. Ngunit napilitang bumagal ang takbo ng motor ni Liana nang marating niya ang pangunahing daan patungo sa kanilang bahay. Sa unahan, isang mahabang pila ng mga sasakyan ang tila ahas na gumagapang. Pinaningkitan niya ang kanyang mga mata, sinusubukang aninagin ang nasa unahan sa kabila ng nakakasilaw na sikat ng araw. Mula sa malayo, isang grupo ng mga lalaking nakaunipormeng kulay abo ang nakatayo sa gitna ng kalsada, pinapahinto ang mga sasakyan isa-isa. Kumunot ang noo ni Liana. Walang tolda, walang karatula na nagsasabing may checkpoint o operasyon. Alam na alam niya na karaniwan ay may opisyal na abiso, may mga kasamang traffic enforcers, o mga pulis na kumpleto sa uniforme at may mga nameplate. Ngunit ngayon, isang grupo lamang ng mga lalaking nakauniporme na may magaspang na kilos at otoritaryong tindig. Isang masamang kutob ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Itinabi ni Liana ang motor, sinusubukan pa ring mag-isip ng positibo. Kumpleto ang kanyang mga papeles. Ang kanyang lisensya ay maayos na nakatago sa maliit na bulsa ng kanyang bag. Wala siyang nilabag na batas trapiko, suot niya ang kanyang helmet. Hindi rin siya lumusot sa pulang ilaw. Gayunpaman, tulad ng mga kwentong madalas niyang marinig mula sa kanyang ama o mga kapitbahay, ang pagiging kumpleto sa papeles ay hindi laging garantiya na makakaligtas ka sa gulo. Ang ilang mga alagad ng batas ay madalas maghanap ng kahit pinakamaliit na butas para manakot at makapangikil. Lalo na kung ang target ay isang dalagang mag-isa. Ang pinakakapansin-pansing figura ay nakatayo sa gitna ng kalsada. Malaki ang katawan, matipuno, at may makapal na panga. Ang masikip niyang uniforme ay bumabakat sa kanyang maskuladong pangangatawan. Siya si Police Staff Sergeant Marco Vargas. Hindi siya kilala ni Liana, ngunit sa paraan ng kanyang paglakad at pagsenyas sa kanyang mga tauhan, halatang sanay siyang mag-utos. Sa likod niya, 4 pang lalaki ang nakatayo, tila mga sundalong nakaalerto. Hindi sila gaanong nagsasalita, ngunit ang kanilang mga mata ay masusing sinusuri ang bawat motorista. Ang tingin ni Vargas ay napadako kay Liana. Tinitigan siya mula ulo hanggang paa nang iinsulto.
Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at diretsong itinuro sa kanya. Hoy, ineng na nakapalda. Itabi mo yang motor mo rito, malakas ang boses ni Vargas, tumatago sa ingay ng mga makina at usapan. Agad na napatingin ang lahat kay Liana. May mga tumingin ng may awa, mayroon namang nagkunwaring walang nakita. Kalmado niyang ibinaba ang stand ng motor, ipinuwesto sa gilid ng daan, at saka lumingon kay Vargas. Bakit po ninyo ako pinahinto, sir? Wala naman po akong nilabag, mahina ngunit malinaw niyang sabi. Yumuko ng bahagya si Vargas para magpantay ang kanilang mga mukha. Estudyanteng nagmumotor, ang multa 10,000. Magbayad ka ngayon o kukumpiskahin ko iyang motor mo. Nanatiling kalmado si Liana. Binuksan niya ang kanyang bulsa, inilabas ang lisensya. May lisensya po ako, sir, at wala po akong dalang ganyang kalaking pera. Ngumisi si Vargas. Hinablot niya ang lisensya, sinulyapan ito ng mabilis, at isinilid sa kanyang bulsa. Hindi na balido yan. Pag sinabi kong hindi balido, may pangmamaliit sa kanyang tono. Tinitigan siya ni Liana. Paano kung hindi po ako magbabayad? Sumenya si Vargas sa kanyang mga tauhan. Kung lalaban to, turuan niya ng leksyon kung paano gumalang sa otoridad. Nagsimulang mabalisa ang ilang motorista. Mayroong palihim na nagtaas ng kanilang mga cellphone at nagsimulang mag-video. 2 lalaking nakauniporme ang lumapit kay Liana. Walang sabi-sabing itinulak nila ang kanyang katawan hanggang sa siya ay matumba. Ang kanyang mga palad ang sumalo sa bigat. Nagasgasan ang kanyang tuhod. Tumilapon ang kanyang bag, bumukas ang zipper, at nagsilabasan ang laman. Dahan-dahang bumangon si Liana. Wala akong kasalanan, sigaw niya. Sumugod ang isa sa mga lalaki at malakas siyang sinampal. Tumagilid ang kanyang ulo at dumugo ang gilid ng kanyang labi. Nagsimulang magbulungan ang mga tao, ngunit walang nangahas na lumapit. Sinipa ng isa sa mga tauhan ni Vargas ang motor ni Liana hanggang sa ito'y bumagsak. Ang isa naman ay binuhusan ito ng gasolina at sinindihan. Sa loob lang ng ilang segundo, nilamon na ng apoy ang motor. Ang puting pintura ay naging itim. Ang tunog ng metal na nag-iinit ay parang isang panaghoy. Natulala si Liana. Nangingilid ang kanyang mga luha. Nag-iisang motor ko yan, bulong niya. Patuloy na lumaki ang apoy. Ang mga tao ay nanonood lamang mula sa ligtas na distansya. Takot dahil pulis ang kanilang kaharap. Kahit na mali ang pulis, nakauniporme pa rin sila. Isang matandang lalaki sa gilid ng daan ang bumulong, kawawa naman iyong bata. Pero pulis ang kalaban. Nakatayo si Liana sa gitna ng mga nagmamasid na tingin. Masakit ang kanyang katawan, ngunit ang galit sa kanyang dibdib ay lumalago. Mabigat ang kanyang paghinga. Tinitigan niya ang apoy na tumutupok sa kanyang motor, ang nag-iisang mahalagang ari-arian na ngayon ay isa na lamang sunog na balangkas. Sa likod ng naglalagablab na apoy, si Staff Sergeant Marco Vargas ay nakatayo, mayabang, ang kanyang katawan ay tuwid na parang hindi apektado. Si Liana, kahit na mahapdi ang tuhod at namamaga ang pisngi, ay humakbang pasulong. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. Akala niyo ba mahina ako? Ang simpleng pangungusap na iyon ay nag-udyok sa ilang mga tao na mas itaas pa ang kanilang mga cellphone. Gusto nilang malaman kung talagang lalaban ang dalagitang ito. Dito magsisimula ang tunay na kwento. Ang mga taong kanina tahimik ay nagsimulang mag-ingay. Ang mga cellphone ay hayagan ng kumukuha ng video. Ang apoy mula sa motor ni Liana ay humupa, nag-iwan ng isang sunog na balangkas ng metal at amoy ng sunog na tumatago sa ilong. Si Vargas, na kanina'y kalmadong nakatayo na parang hari ng kalsada, ay nagsimulang mabalisa. Ang kamera ay kalaban ng mga nag-aabuso sa kapangyarihan. Tumayo ng tuwid si Liana. May pasa ang kanyang mukha, natuyo na ang dugo sa kanyang labi, ngunit hindi siya umatras. Sa sandaling iyon, isang binata ang lumitaw mula sa kanang bahagi ng mga tao, si Leo Santos, isang graduating student mula sa Universidad ng Pilipinas. Kanina pa siya nanonood at ang kanyang konsensya ay hindi na siya pinayagang manahimik. Lumapit si Leo ng may tiyak na mga hakbang. Hindi ka nag-iisa, mahinahon niyang sabi. Sapat na ang lakas para marinig sa mga video.
Sumimangot si Vargas. Trabaho to ng pulis. Huwag kang makialam. Ngunit tinitigan siya ni Leo ng walang takot. Kapag ang pulis ang lumalabag, trabaho na iyan ng taong bayan. Naghiyawan ng bahagya ang mga tao. Ang tapang na kanina ay kay Liana lamang ay nagsimulang kumalat, parang maliit na baga na hinipan ng hangin. Tumango si Liana kay Leo at saka humakbang pasulong. Tumayo siya sa mismong harapan ni Vargas. Hinihingi ko po ang mission order ninyo. Hinihingi ko ang patunay na opisyal ang checkpoint na ito. Umisi si Vargas, ngunit pilit ang kanyang ngiti. Sino ka ba sa akala mo? Para humingi ng papeles? Mamamayan po ako ng Pilipinas, matatag na sagot ni Liana. At karapatan ko iyon. Biglang isang lalaking nakaunipormeng panggobyerno ang nagmamadaling dumating. Si G. Dizon, ang kapitan ng barangay. Bumulong siya sa tainga ni Vargas. Sir, maraming nagla-livestream. Viral na to. Mag-ingat kayo. Nagbago ang mukha ni Vargas. Lumingalinga siya sa paligid. Napagtanto niya kung gaano karaming lente ang nakatutok sa kanya. May pagkainis, sumenya siya sa kanyang mga tauhan na umatras. Ngunit hindi pa tapos si Liana. Ere-report ko kayo bukas sa Internal Affairs Service. At may ebidensya ako. Itinuro niya ang cellphone ng isang ale na nagtitinda ng banana Q na nakuhanan ang buong pangyayari. Tumango ang ale ng may sigasig. Pinigilan ni Vargas ang galit. Tandaan mo to, Ineng. Hindi patas ang mundo. Masyado kang bata para maintindihan yan. Matatag na sumagot si Liana. Kaya nga po hindi patas ang mundo, kailangan may maglakas loob na lumaban. Pagkaalis ng grupo ni Vargas, biglang nagbago ang kapaligiran. Lumapit ang mga tao, tinulungan si Liana na pulutin ang kanyang mga gamit na nagkala. Inalok siya ni Leo na sumakay ng angkas papunta sa pinakamalapit na health center. Sa maliit at masikip na sasakyan, tahimik na nakaupo si Liana, hawak ang siko niyang may pasa. Sinulyapan siya ni Leo mula sa harap. Ang galing mo, alam mo ba iyon? Mumiti si Liana ng bahagya. Ayoko lang pong manahimik. Naglabas si Leo ng isang calling card. Kung itutuloy mo ang pagre-report, matutulungan kita. Nag-i-intern ako sa Free Legal Assistance Group. Iyon ang simula ng lahat. Kinagabihan, ang video ni Liana ay pinanood ng milyon-milyong tao sa social media. Ang hashtag na Justice for Liana ay naging national trending topic. Nagsimulang dumating ang mga tawag mula sa mga istasyon ng telebisyon. Ngunit si Liana ay nanatiling isang ordinaryong estudyante ng high school na biglang naging simbolo ng katapangan. Nakatira pa rin siya sa isang maliit na inuupahang bahay, kasama ang kanyang ina na tuwing umaga ay nagtitinda ng tapsilog. Dumami nga ang kanilang customer, ngunit hindi lahat ay natutuwa sa biglaang pagsikat niya. 3 araw matapos ang insidente, isang lalaking nakasibilyan ang palakad-lakad sa harap ng bahay ni Liana. Binalaan ng mga kapitbahay ang kanyang ina, na labis na natakot. Ngunit si Liana, kahit kinakabahan, ay tumangging umatras. Tinawagan niya ang network ng flag at inipon ang lahat ng ebidensya, mga video, testimonya ng mga saksi, at mga voice recording. Sa opisina ng flag, sinalubong si Liana ni Attorney Clara Sandoval, isang batang abogada na sanay ng humawak ng mga kaso ng pag-abuso sa kapangyarihan. Ipinagmamalaki kita, Liana, malumanay ngunit matatag niyang sabi. Pero kailangan mong maging handa. Magiging mahaba ito. Pwede ka nilang i-intimidate. Pero kung magiging consistent ka, mananalo tayo. Ang mga sumunod na araw ay puno ng pagsusulatan, mga panayam at pag-oorganisa. Ilang mga ginisi para sa kababaihan ang nagpahayag ng suporta. Maging ang ilang mga veteranong human rights activist ay personal na dumalaw sa inuupahang bahay ni Liana. Hindi niya inakala na ang kanyang maliit na paglaban ay aalinggaw ng ganito kalayo. Subalit, ang mga banta ay naging mas totoo. Isa sa mga pangunahing saksi, isang vulcanizing shop owner na nagngangalang Mangcardo, ay biglang inaresto sa gawa-gawang kaso ng pag-iingat ng droga. Agad na naghinala si Leo at ang team ng flag. May mali rito. Nagsisimula na silang maglaro ng marumi, sabi ni Leo habang nagtiim ang kanyang panga.
Nang gabing iyon, nagmuni-muni si Liana sa kanilang maliit na beranda. Kumikislap-kislap ang ilaw ng poste. Paminsan-minsan ay may dumadaang motor. Mahimbing nang natutulog ang kanyang ina. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, nakatingin sa maulap na langit ng Maynila. Masyado na ba akong lumayo, mahina niyang bulong. Ngunit ang screen ng kanyang cellphone ay patuloy na umiilaw sa mga mensahe mula sa mga netizen. Salamat sa tapang mo. Naalala ko tuloy ang kapatid ko. Sana kasing tatag mo siya. Huwag kang susuko. Sinagot ni Liana ang isa sa mga mensahe. Hindi ko po gustong maging bayani. Ayoko lang pong manahimik. Dahil kapag naging normal na ang pananahimik, magiging kultura na ang kawalang katarungan. Ang mensaheng iyon ay ibinahagi ng libu-libong beses. Kinabukasan, nang palabas na siya ng bahay para pumunta sa flag, nagulat si Liana. Sa kanilang gate na bakal, may nagbuhos ng pulang pintura na may malaking sulat, "Tumigil ili o kami din pupunta." Sumigaw ang kanyang ina, si Aling Susan, mula sa loob. Hindi nagtagal, dumating si Leo sakay ng kanyang motor. Matigas ang kanyang tingin sa nakasulat. Kailangan nating i-report ulit to. Intimidation na to. Ngunit si Liana, na nakatayo sa pagitan ng banta at pag-asa, ay lalong tumatag. Lumingon siya sa maliit na kamera ng isang reporter na kararating lang at nagsalita ng malakas, "Hindi ako titigil." Mula sa sandaling iyon, ang ordinaryong dalagita ay hindi na pag-aari ng kanyang sarili. Pag-aari na siya ng isang mas malaking laban. Kinabukasan, maulap ang langit ng Maynila na tila nagbabadya ng isang di pangkaraniwang araw. Sa harap ng kanilang bahay, bahagya pang nakakapit ang mga bakas ng pulang pintura sa gate kahit na nilinis na ito kagabi. Tumatago sa ilong ang masangsang na amoy ng pintura. Si Aling Susan ay nakaupo sa isang silyang yari sa kawayan, balisa ang mukha habang pinagmamasdan si Liana na naghahanda ng umalis. "Sigurado ka bang tutuloy ka pa rin sa flag ngayon?" Mahinang tanong ng ina. Tumango si Liana habang isinusuot ang mga dokumento sa kanyang lumang backpack. "Opo, Nay." Dahil nagsisimula na silang magpanik, ibig sabihin nasa tamang landas tayo. Huminga ng malalim si Aling Susan. Nais niyang pagbawalan ang anak. Ngunit mula ng gabing tumayo ito ng matatag sa harap ng kamera, alam niyang nagbago na si Liana. Hindi na siya ang karaniwang teenager na mahilig magkulong sa kwarto. Isa na siyang taong may pasa na tinig ng maraming tao. Umalis si Liana sakay ng motor na ipinahiram ni Leo. Nag-usap silang magkita malapit sa opisina ng flag. Habang nasa daan, ramdam ni Liana ang mga tingin ng mga tao. Mayroong tumatango bilang paggalang. Mayroon namang simpleng nakatingin lang na puno ng kuryosidad. Mula nang mag-viral, kilala na ang kanyang mukha. Hindi na siya isang ordinaryong tao. Sa simpleng meeting room ng flag, puno ang mga upuan. Bukod kina Leo at Atoy Sandoval, naroon din ang mga kinatawan mula sa Commission on Human Rights, mga aktivista, at 2 reporter mula sa national media. Dumating sila hindi lang para pakinggan ang kwento ni Liana, kundi para magbalangkas ng stratehiya. Ang kaso ni Liana ay hindi lang tungkol sa isang paglabag ng alagad ng batas. Sistema ito, sabi ni Atty. Sandoval habang tinuturo ang isang mapa at mga dokumento. Ang checkpoint na ginawa ni Vargas at ng kanyang team ay hindi nakatala sa opisyal na police blotter ng presinto. Ibig sabihin, illegal ito. At hindi ito ang unang beses na ginawa nila yan. Nakikinig ng mabuti si Liana. Ibig sabihin, marami pang ibang biktima, bulong niya. Pero takot silang magsalita. Biglang may kumatok sa pinto. Pumasok ang isang ginang na nasa katanghalian ang edad, namumugto ang mga mata. Nagpakilala siya bilang si Aling Nena, isang naglalako ng sampagitan na minsan na ring sinaktan ng mga pulis dahil tumangging magbigay ng kitong-ki sa isang kanto. Napanood kita sa GE, Ineng Liana. Ngayon lang ako nakaramdam ng pag-asa. Gusto ko ring maging testigo. Biglang tumahimik ang kwarto. Ang simpleng mga salitang iyon ay mas malakas pa kaysa sa anumang mahabang talumpati. Isa-isang nagsimulang lumitaw ang mga biktima. May isang parking attendant, isang pedicab driver, at maging isang lalaking estudyante na minsan ina-frame up na may dalang kontrabandong sigarilyo.
Naramdaman ni Liana na nag-iinit ang kanyang mga mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil alam niyang hindi na siya nag-iisa. Subalit, ang mga banta ay lalo ring tumindi. Isang gabi, pag-uwi niya, natagpuan ni Liana ang alagang manok ng kanyang ina na nakabitin sa kanilang gate. Sa tuka nito ay may nakasuksok na kapirasong papel na may malamig na sulat, kung magpapatuloy ka, tao na ang isusunod. Umiyak sa takot ang kanyang ina, ngunit si Liana ay nagkuyom lamang ng kamao. Patunay lang iyan na nagsisimula na silang matakot, sabi niya. Kinabukasan sa eskwelahan, ipinatawag si Liana ng kanilang prinsipal sa opisina nito, may pag-aalala sa mukha. Liana, mabait kang bata, pero masyado nang malaki ang issue sa media. Naging sentro ng atensyon ang eskwelahan. May mga pahiwatig na humihiling na pansamantala ka munang tumigil sa pag-aaral. Tinitigan siya ni Liana ng diretsyo. Gusto nilang i-expel ako. Umiling ang prinsipal. Hindi opisyal, pero kailangan ko ring pangalagaan ang pangalan ng eskwelahan. Huminga ng malalim si Liana at saka matatag na sumagot. Naiintindihan ko po. Pero hindi ako titigil. Lumabas siya ng opisina ng taas noo. Sa halway, ilang mga kaibigan ang nagbigay sa kanya ng suporta. May yumakap, may tumahimik lang. Ngunit ang kanilang mga mata ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. Gabi na nang dumating si Leo sa kanilang bahay, may dalang bagong balita. May nakuha tayong karagdagang ebidensya. May CCTV footage mula sa isang hardware store malapit sa pinangyarihan. Nanlaki ang mga mata ni Liana. Seryoso. Tumango si Leo, ngunit seryoso ang kanyang mukha. Pero pinuntahan na ng mga di kilalang tao ang may-ari ng tindahan. Walang pag-aalinlangan, pinuntahan ni Liana, Leo at Adongi. Sandoval ang tindahan. Si G. Hilario, ang may-ari, ay nag-atubili noong una. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Liana na may pasa pa sa pisngi, bumulong siya. May anak din akong babae. Kung mananahimik ako, ano ang ipinagkaiba ko sa kanila? Ibinigay niya ang kopya ng recording. Sa video, malinaw na nakita ang mukha ni Staff Sergeant Vargas na sinisipa ang motor ni Liana, at ang isa pang kasamahan na nagsisindi nito. Ito ang pinakamahalagang ebidensya. Ilang araw ang lumipas, nagpatawag ng press conference si Liana at ang flag. Ang maliit na kwarto ay puno ng mga mamamahayag. Tumayo si Liana sa harap ng mikropono. Malinaw ang kanyang boses kahit nanginginig. Hindi ko po gustong maging simbolo. Gusto ko lang mamuhay sa isang bansang makatarungan. Ngayon, dala namin ang ebidensya para sa lahat ng mga tinig na hindi napakinggan. Umalinggaw ang palakpakan. Ngunit hindi pa ito humuhupa nang tumunog ang telepono ni Atty. Sandoval. Agad na nagbago ang kanyang mukha. Si Emily. Hilario, nabundol ng sasakyan. Hit and run. Critical ngayon sa ospital. Biglang tumahimik ang kwarto. Napaupo si Liana. Dahan-dahang tumulo ang kanyang mga luha. Ang mundong kanyang kinakaharap ay mas madilim pa pala sa kanyang inaakala. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang dibdib, may isang apoy na hindi namamatay. Nang gabing iyon, nagsulat siya ng isang maikling status sa social media. Natatakot ako. Pero mas natatakot ako kung wala nang maglalakas loob na magsalita. Ang status na iyon ay muling nag-viral. Dumagsa ang suporta mula sa iba't ibang dako. Sa kanilang maliit na bahay, tinitigan ni Liana ang madilim na langit ng Maynila, naniniwalang darating din ang bukang liwayway. Ngunit kinabukasan, mabigat pa rin ang kanyang puso. Nakaupo siya sa sala, nakatitig sa screen ng kanyang cellphone. Nakapako ang kanyang tingin sa litrato ni G. Hilario na nakahiga sa ospital, may nakakabit na oxygen tube. Hinawakan siya ng kanyang ina sa balikat. Kailangan mong maging matatag, anak. Marami nang naniniwala sa'yo. Dahan-dahang tumango si Liana. Halos hindi siya nakatulog kagabi. Ginugulo siya ng pakiramdam ng pagkakasala, kahit alam niyang hindi siya ang dahilan ng trahedya. Ngunit ang katotohanan ay mas maraming tao ang nalalagay sa panganib dahil sa kanyang katapangan. Pabigat ng pabigat ang pasa niya sa dibdib. Umaga na nang bumalik siya sa opisina ng flag.
Ang silid pulungan ay puno ng mga seryosong mukha. Sa whiteboard, nakaguhit ang daloy ng investigasyon, listahan ng mga pangalan ng salarin at mga nakalap na ebidensya. Tumayo si Atty. Sandoval sa harap, matatag ang boses. Ang kaso ni G. Hilario ay paalala na ang labang ito ay puno ng panganib. Pero dahil dyan, lalo tayong hindi dapat umatras. Sumabat si Leo. Kailangan nating paigtingin ang pressure sa media. Siguraduhin nating malalaman ng publiko ang lahat ng katotohanan. Kung mananahimik tayo, tatakpan lang nila ulit ito. Tumingin si Liana sa whiteboard at matatag na nagsalita. Gusto kong direktang kausapin ang publiko. Hindi sa pamamagitan ng video o social media. Gusto ko ng isang open forum. Napalingon ang lahat. Nag-alinlangan si Atty. Sandoval sa simula, ngunit sa huli tumango. Kung handa ka, isa sa katuparan natin. Iyon ang simula ng plano para sa isang pampublikong talakayan na pinamagatang Mga Tinig mula sa lansangan. Nakipagtulungan ang FLAG sa Universidad ng Pilipinas at iba pang mga civil society organizations. Gaganapin ang forum sa isang maliit na auditorium sa universidad. Ipinakalat ang anunsyo, ipinamigay ang mga libreng tiket. Ilang national media ang nagsabing handa silang mag-cover. Isang maliit na hakbang, ngunit marahil ang pinakamatapang na ginawa ni Liana. Subalit, habang papalapit ang araw ng forum, sunod-sunod ang naging pressure. 2 sponsor ang biglang umatras. Nagsimulang mabalisa ang pamunuan ng universidad. Mayroon pa ngang mga anonymous na tawag na natanggap ang mga organizer na may malabong pagbabanta. Kailangan na nating itong i-cancel, sabi ng isa sa mga organizer na may tensyon sa mukha. Ngunit tiningnan sila ni Liana ng may katatagan. Kaya nga sila nagpapanik dahil kailangan nating ituloy. Dumating ang araw na pinakahihintay. Dahan-dahang napuno ng tao ang auditorium. Karamihan ay mga estudyante, ilang aktivista, at mga ordinaryong mamamayan. Sa labas ng gusali, nagbabantay ang mga pulis. Inihanda na ng mga reporter ang kanilang mga kamera. Dumating si Liana na nakasuot ng simpleng puting blusa at itim na pantalon. Maayos na nakapusod ang kanyang buhok. Hawak niya ang isang maliit na papel na may mga tala. Ngunit pag-akyat niya sa entablado, isinantabi niya ito. Ayaw niyang magbasa. Gusto niyang magsalita mula sa puso. Ang pangalan ko po ay Liana Reyes, kalmado ngunit tumatagos ang kanyang boses. Hindi po ako sinuman. Anak lang po ako ng isang habal-habal driver at isang ina na nagtitinda ng tapsilog. Isang estudyante ng high school na isang umaga ay sapilitang pinahinto sa isang iligal na checkpoint. Nang tumanggi ako, sinipa ako. Sinunog ang motor ko. Pero ang mas masakit, hindi ang mga sugat sa katawan, kundi noong nalaman kong ang sistema na dapat sanang nagpoprotekta ay siya pang sumusubok na patahimikin ako. Tumahimik ang buong auditorium. Kinukuha ng mga kamera ang bawat segundo. Nagsimulang mangilid ang luha sa mga mata ng ilan habang nagpatuloy si Liana. Nakatayo ako rito hindi dahil malakas ako, kundi dahil pagod na akong makita na hinahayaan lang ang kawalang katarungan. Kung mananahimik ako, maaaring ibang babae naman ang susunod na mabibiktima. Isang malakas na palakpakan ang bumasag sa katahimikan. Ngunit sa isang sulok ng silid, isang lalaking nakasuot ng itim na suit ang palihim na kumukuha ng litrato at ipinadala ito sa isang tao gamit ang isang messaging app. Ilang araw matapos ang akara, nakatanggap si Liana ng subwena mula sa pulisya. Nakasaad dito na ipinapatawag siya bilang testigo sa isang kaso ng libel at paninirang puri laban sa mga alagad ng batas. Agad na naging usap-usapan ang balita. Malinaw na intimidation to, sabi ni Leo. Haharapin natin ito gamit ang batas, matatag na sabi ni Atty. Sandoval. Pero Liana, kailangan mo na ring isipin ang iyong kaligtasan. Mas lalong naramdaman ang pressure, hindi lang mula sa labas. Sa kanilang komunidad, ilang kapitbahay ang nagsimulang umiwas. May mga chismis na puputulin daw ang akses ng pamilya ni Liana sa mga tulong mula sa barangay. Maging ang kanyang ina ay hindi na tinanggap na maglaba sa 2 dati niyang suki. Kung gusto mo, Nay, pwede na akong tumigil, sabi ni Liana isang gabi.
Ngunit umiling lang ang kanyang ina. Kung hihinto ka, sino ang tutulong sa mga taong tulad ni Aling Nena o ni G? Hilario. Maging ang mga taong galit sa'yo, biktima rin sila ng sistema. Nang gabing iyon, nagsulat si Liana sa social media. Nagsisimula na po akong mapagod. Pero mas pagod na po akong makita na naulit lang ang lahat ng ito. Hindi ko hinihiling na magustuhan ako ng lahat. Gusto ko lang na lahat ay tratuhin ng patas. Ang status na iyon ay ibinahagi ng higit sa 100,000 beses. Hindi nagtagal, isang nakakagulat na balita ang lumabas. Isang mahalagang testigo ang nagsalita, isang dating pulis na nagngangalang Mang Jimmy Morales, na sinibak 3 taon na ang nakalilipas dahil sa pagbubulgar ng tikotongan sa trapiko. Inamin niyang minsan na siyang pinilit na isara ang isang katulad na kaso. Ngayon ay simple na siyang namumuhay sa Tanay, Rizal bilang isang magsasaka. Agad na nag-ayos ng pagpupulong ang team ng flag sa isang simpleng bahay na yari sa kahoy sa gilid ng isang burol. Sinalubong sila ni Mang Jimmy nang may magiliw na ngiti. Kulubot na ang kanyang mukha, ngunit matalas ang tingin ng kanyang mga mata. Napanood ko ang talumpati mo, Ining Liana. Naisip ko, baka ito na ang tamang panahon para magsalita ako. Inilabas niya ang mga lumang dokumento. Mga kopya ng internal reports na matagal na niyang itinago, patunay na ang mga illegal na checkpoint ay ilang taon nang nangyayari at sangkot dito ang mga opisyal mula sa presinto hanggang sa district office. Tinitigan ni Liana ang mga dokumento na para bang maihawak siyang nagbabagang uling. Ngunit ang bagang iyon ay nagbigay init sa kanyang diwa. Nang gabing iyon, tumayo siya sa harap ng bahay, nakatingin sa langit ng Tanay. Hinahaplos ng malamig na hangin ang kabundukan ang kanyang buhok. Alam niyang hindi pa ito ang katapusan, ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Sa malayo, tumunog ang kampana para sa Angelus. Sa kanyang dibdib, naglalaban ang takot at pag-asa. Ngunit ang mga tinig na dati tahimik ay nagsisimula ng umingay. Ang paglaban ay natagpuan na ang kanyang himig. Ilang araw ang lumipas, naging mas abala ang opisina ng flag. Ang mga kopya ng report at mga testimonya ay maayos na inihanda, handa nang dalhin sa Commission on Human Rights at sa Office of the Ombudsman. Ngunit, mas lalong tumindi ang pressure mula sa mga may kapangyarihan. 2 voluntaryo ng flag ang isinampa ng kaso ng cyberlibel. Isang mamamahayag na aktibong nag-cover sa kaso ni Liana ay biglang inilipat sa probinsya. Maging ang isang talk show sa isang national network na magtatampok sana kay Liana ay biglang kinansela ng walang malinaw na dahilan. Sa bahay, nagsimulang mag-alala si Aling Susan. Gabi-gabi siyang sumisilip mula sa bintana, tinitiyak na walang di kilalang sasakyan ang masyadong matagal na nakaparada. Sinusubukan ni Lianang pakalmahin ang kanyang ina. Ngunit sa kanyang puso, ang kaba ay lumalago. Madalas na siyang nagigising sa kalagitnaan ng gabi, binabangungot na pinasok sila ng mga armadong pulis o nakikitang umiiyak ang kanyang ina sa isang interrogation room. Nakatanggap si Liana ng video call mula kay Leo. Seryoso ang mukha ng binata. Liana, may problema tayo. Si Mang Jimmy nawawala raw mula kagabi. Sabi ng kapitbahay niya, may isang itim na van na dumating bago magdapit hapon. Ngayon, walang tao sa bahay niya. Napigil ang hininga ni Liana habang nakatitig sa screen. Alam niyang hindi ito nagkataon lang. Kailangan nating hanapin siya. Huwag nating hayaang patahimikin nila ang nag-iisang key witness natin, sagot niya. Nang araw na iyon, hinati ng flag ang kanilang mga gawain. Isang grupo ang pumunta sa Tanay para hanapin ang bakas ni Mang Jimmy. Ang isa naman ay nakipagkita sa mga veteranong abogado at independent journalists. Si Liana mismo ay nagtungo sa ospital kung saan naka-confine si Guy. Hilario. Komatos pa rin ang lalaki. Ngunit nagbigay ng magandang balita ang doktor. May mga senyales na ng pagresponde. Sa waiting area ng ospital, nakita ni Liana si Aling Nena. Ang ina ng 2 anak na minsan na ring sinipa ng pulis sa isang checkpoint. Hinawakan ng babae ang kamay ni Liana at bumulong, pinagdadasal ka namin. Huwag kang matakot. Mga simpleng may bahay lang kami, pero kasama mo ang mga puso namin. Ang mga salitang iyon ay parang maliit na ilaw sa gitna ng bagyo.
Ngunit kinahapunan, ang bagyo ay tuluyang dumating. Isang lumang video na naglalaman ng mga pinutol na recording ni Liana habang nakikipagtalo sa mga pulis ay biglang kumalat. Nilagyan ng negatibong naratibo, bastusing estudyante, hinahamon ang pulis, nagdadrama para maging biktima. Ang kanyang boses ay minanipula, ang kanyang ekspresyon ay pinutol para magmukhang arogante. Pinalaki ito ng mga anonymous accounts. May nagsabing si Liana ay kasabwat ng oposisyon. Mayroon namang nag-akusa sa kanyang ina na kabit ng isang abogado. Binasa ni Liana ang mga komento na nanginginig ang mga kamay. Ito ba ang parusa sa pagsasabi ng totoo, bulong niya. Bago pa siya makalma, isa pang nakakagulat na balita ang dumating. Ang kanyang prinsipal ay naglabas ng sulat ng pansamantalang suspensyon. Ang dahilan, para mapangalagaan ang mabuting pangalan ng institusyon. Umiyak si Aling Susan buong gabi. Sa kanilang maliit na kusina, ang tunog ng kutsarang tumatama sa tasa ng kape ang tanging musika ng kalungkutan. Ngunit hindi umiyak si Liana. Tahimik lang siyang nakaupo, nakatingin sa liwanag mula sa labas ng bintana. Pagkatapos ay tumayo siya at kinuha ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang live stream application. Magandang gabi po. Ako po si Liana. Siguro po kilala niyo ako mula sa mga video na kumakalat ngayon. Pero ngayong gabi, hindi ko po ipagtatanggol ang sarili ko. Gusto ko lang pong magtanong, ang katapatan po ba ay nararapat parusahan? Ang sinseridad po ba ay nararapat laitin? Kalmado ang kanyang boses, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Nawalan na po ako ng eskwelahan at privacy. Pero hindi po ako susuko. Dahil kung mananahimik ako, patuloy nilang gagawin ito sa iba. Ang live stream na iyon ay pinanood ng mahigit 3 milyong tao sa loob lamang ng 6 na oras. Kinabukasan, naging trending ang pangalan ni Liana. Nagsimulang magdaos ng mga kilos protesta ang mga estudyante sa iba't ibang lungsod. Maging ang ilang dating opisyal ay nagsalita na rin. Isang dating mahistrado ng Korte Suprema ang nagsulat, sa buong buhay ko bilang tagapagpatupad ng batas, bihira akong makakita ng ganitong katapangan sa isang murang edad. Subalit, lalo ring tumindi ang atake. Ang opisina ng flag ay nakatanggap ng subpoena. Si Leo ay sinundan ng mga di kilalang tao. At ang pinakakagimbal-gimbal, ang bahay ni Liana ay pinagbabato sa kalagitnaan ng gabi hanggang sa mabasag ang bintana ng sala. Mabuti na lang at sa opisina ng flag sila nagpalipas ng gabi ng kanyang ina. Naging matigas si Achoy. Sandoval. Hindi na tayo pwedeng laging depensiba. Oras na para lumaban gamit ang batas at katotohanan. Nagdaos sila ng isang malaking press conference. Dito, inilabas ni Leo ang mga bagong ebidensya mula kay Mang Jimmy na nagawang makopya, ang mga lihim na ulat, mga memo na walang opisyal na pirma, at mga tala ng mga testigo. Ang lahat ng datos ay ipinadala sa Ombudsman, Keith, at sa Presidential Anti-Corruption Commission. Ang tunay na liwanag ay dumating nang maglabas ang isang independent media outlet ng footage mula sa isang courier service sa Tanay. Malinaw na nakita si Mang Jimmy na nagmamadaling pumasok, iniabot ang isang sobre sa receptionist. Ang laman, isang flash drive na naka-schedule na ipadala sa address ng flag. Nang buksan ang pangunahing file sa meeting room ng flag, ang tensyon ay ramdam na ramdam. Si Liana, kasama ang mga abogado, aktivista, at 2 mamamahayag, ay nanood sa screen ng laptop na nagpapakita ng voice recording ng isang lihim na pagpupulong ng ilang mga senior police official. Hayagan nilang pinag-uusapan ang plano ng mga peking checkpoint at ang hatchan sa mga nakokolektang multa, kumpleto sa pagbanggit ng mga pangalan at lokasyon. Kinumpirma ng forensic analysis ang pagiging tunay nito na ginawa itong isang sandatang mahirap pabulaanan. Tumahimik ang lahat. Tanging ang tunog ng recording ang umalinggaw-ngaw. Bumulong si Achoy. Sandoval. Ito ang ebidensyang makakapagpabagsak sa pader na iyon. Tinitigan ni Liana ang screen at saka pumikit sandali. Alam niyang mahaba pa ang daan, ngunit ngayon, hawak na niya ang pinakamabisang sandata, ang katotohanang hindi na maitatago. Mula sa labas ng bintana, tumagos ang liwanag ng hapon sa basag na salamin. Ngunit para kay Liana, hindi na iyon simbolo ng pagkawasak,
kundi liwanag na tumatago sa dilim, isang senyales na ang kadiliman ay nagsisimula ng matalo. Kinabukasan, iba ang pakiramdam sa opisina ng flag. Isang halo ng pag-asa at pangamba ang bumalot sa silid. Sa gitnang mesa, ang flash drive na iniwan ni Mang Jimmy ay nasuri na, nakopya, at nasecure sa ilang naka-encrypt na backup. Tumayo si Atty. Sandoval sa harap ng whiteboard, iginuhit ang isang network map na nag-ugnay sa mga pangalan sa recording, mga opisyal, mga hepe ng presinto, hanggang sa mga negosyanteng nagpo-provide ng mga sasakyan para sa checkpoint. Nagpaalala si Leo, kung sa internal affairs lang natin ito ibibigay, baka patahimikin lang nila. Kailangan natin ng tulong ng publiko pero legal pa rin. Ang solusyon ay dumating sa pamamagitan ni Atty. Hilario, isang retiradong piskal na matagal ng kaibigan ng ama ni Atty. Sandoval. Pumayag siyang maging independent counsel para dalhin ang kaso sa National Police Commission, NAPOLCOM, at sa Office of the Ombudsman. Pero kailangan ninyong maging handa. Hindi ito laban na matatapos sa isang araw, sabi niya. Sa labas, lalong lumakas ang suporta ng publiko. Gumawa ng mga streamer ang mga Tinder sa palengke na may nakasulat na, "Kasama namin si Liana." Sa Cebu, nagdaos ang mga estudyante ng isang spoken word poetry night na may temang tumindig para kay Liana. Maging ang isang motorcycle club sa Davao ay gumawa ng isang video ng suporta na may malakas na mensahe. Kung hindi ngayon, kailan pa natin lalabanan ang mga buwaya sa kalsada? Ngunit, lalo ring tumindi ang mga atake. Dumami ang mga peking account na umaatake kay Liana. Ang litrato ng kanyang ina na nakatayo sa harap ng kanilang karinderya ay inedit at nilagyan ng malisyosong caption. Ang personal na numero ni Liana ay ipinakalat sa mga madidilim na online groups. Isang gabi, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang di kilalang numero. Tumigil ka na ngayon o ikaw at ang nanay mo, ipapawala namin tulad ni Jimmy. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Isinara niya ang screen, ngunit ang takot ay gumapang sa buong katawan niya. Kinaumagahan, nang ikwento niya ang mensahe sa flag, nagulat si Liana. Walang ni isa ang nagsabing umatras siya. Sa halip, isa-isang nagtaas ng kamay ang mga voluntaryo, nagsasabing handa silang manatili sa kanyang tabi. Malakas na sinabi ni Leo. Mag-aayos tayo ng National Press Conference. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang ito tungkol kay Liana. Tungkol ito sa sistema. 2 araw ang lumipas, ginanap ang press conference sa isang maliit na bulwagan ng isang organisasyon ng mga independent journalists. Naroon ang mga kinatawan mula sa Ombudsman at maging ang mga staff ng ilang senador. Inilahad sa akara ang lahat ng natuklasan, ang voice recording, ang network map ng mga peking checkpoint, at mga karagdagang testimonya mula sa mga mamamayang naglakas loob na magpakita ng mukha. Umakyat si Liana sa maliit na entablado. Tumama sa kanyang mukha ang ilaw. Tumingin siya sa mga naroroon at nagsalita, "Marami po ang nagtatanong, bakit hindi na lang ako manahimik? Bakit patuloy akong nagsasalita gayong isa lang akong estudyante?" Ang sagot ko po, dahil ang pananahimik ay nagpapalakas ng loob sa kanila. At dahil alam kong hindi ako nag-iisa. Mahabang palakpakan ang umalinggaw-ngaw. Ngunit bago matapos ang akara, isang mensahe ang pumasok sa cellphone ni Leo mula sa isang contact na nagngangalang Ika. Maikli lang ang nakasulat, inihahanda na nila ang pag-aresto kay Liana ngayong gabi. Ang kaso, pagpapakalat ng classified documents. Dalhin siya sa ligtas na lugar. Agad. Biglang naging kritikal ang sitwasyon. Agad na dinala si Liana sa bahay ng isa sa mga voluntaryo sa lungsod ng Tagaytay, isang tagong lugar sa gitna ng mga taniman ng pinya. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, nakatulog siya ng mahimbing sa loob ng 3 oras ng walang bangungot. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Bandang 2:00 ng madaling araw, may marahang katok sa likurang pinto. Si Leo, na nagbabantay, ay napigil ang hininga at dahan-dahang binuksan ang pinto. Sa labas, nakatayo ang isang payat na lalaki na nakasuot ng lumang brown na jacket. Maputla ang kanyang mukha, malalim ang mga mata, ngunit malinaw ang kanyang boses. "Ako si Jimmy." Halos mabitawan ni Leo ang hawak niyang flashlight. "Buhay si Mang Jimmy."
Agad siyang pinapasok, binigyan ng mainit na tubig, kumot at lugar na mapagpapahingahan. Nang medyo kumalma na siya, nagsimula siyang magkwento ng paos. Ikinulong nila ako ng 3 araw sa isang lumang bodega, tinanong ng kung ano-ano, pero handa na ako. Naipadala ko na ang flash drive bago pa man. Dati akong anak ng isang journalist. Alam ko kung paano magtago. Lumapit si Liana, umupo sa sahig. Bakit po kayo bumalik dito? Delikado po. Tinitigan siya ni Mang Jimmy. Dahil hindi lang ito kwento mo. Kwento ko to, ng mga anak ko, at ng lahat ng maliliit na mamamayan na araw-araw kinokotongan sa kalsada. Kung hahayaan natin sila, parang pumayag na rin tayong tapak-tapakan nila tayo. Nang gabing iyon, isang malaking desisyon ang ginawa. Pumayag si Mang Jimmy na humarap sa publiko nang walang anumang takip sa mukha. Kinabukasan, nang umupo si Mang Jimmy sa isang news program sa isang National D channel, malinaw na nakikita ang kanyang mukha. Detalyado niyang ikinuwento ang mga lihim na sistema ng kotongan, ang pamimeke ng mga dokumento, hanggang sa pressure na nararanasan sa loob ng kapulisan. Mula sa kanyang pinagtataguan, nanood si Liana sa isang maliit na screen, malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Sa puntong iyon, lahat ng itinatago ay nagsimulang gumuho. Hindi nagtagal, isa sa mga mataas na opisyal na nabanggit sa recording, si Police Colonel Sugay, ay biglang nagdaos ng isang emergency press conference. May tensyon sa kanyang mukha, inanunsyo niya ang pagbibitiw sa pwesto at pagsuko sa Napolcom. Bilang bahagi ng institusyon na dapat sanang nangangalaga, humihingi ako ng tawad. Nabigo ako, mahina niyang sabi sa harap ng mga kamera. Nagulat ang publiko. Buong araw na ipinalabas ng media ang balita. Nagsimulang magsalita ang mga kilalang personalidad tungkol sa pangangailangan ng isang malawakang reforma sa mga checkpoint. Maging ang Pangulo ay naglabas na rin ng opisyal na pahayag. Bawat mamamayan ay may karapatang makaramdam ng kaligtasan nang walang takot sa pag-abuso ng kapangyarihan. Nang gabing iyon, sa tagumpay sa Tagaytay, mahigpit na niyakap ni Liana ang kanyang ina. Namumugto ang kanilang mga mata, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ginhawa. Ngunit bago matulog, binuksan ni Liana ang kanyang cellphone at nakakita ng isang bagong mensahe na walang pangalan. Simula pa lang to. Handa ka na bang makita kung sino ang tunay na utak sa likod ng lahat? Ang mensaheng iyon ay nagpakilabot sa kanya. Ang malamig na hangin mula sa kabundukan ng Tagaytay ay marahang humahampas sa mga bintana, tila nagbabadya na may mas malaking unos na paparating. Kinabukasan, mas maagang nagising si Liana. Mahimbing pa ang tulog ng kanyang ina, pagod matapos ang nakakagimbal na panayam ni Mang Jimmy. Ngunit hindi na makatulog si Liana. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mensahe kagabi, simula pa lang to. Handa ka na bang makita kung sino ang tunay na utak sa likod ng lahat? Kinuha niya ang isang maliit na kwaderno kung saan nakasulat ang network map na ginawa ni Leo at Atty. Sandoval. Sa ibabang sulok, may isang pangalan na laging binibilugan, ngunit hindi pa seryosong ginagalaw, Police Major Antonio De Leon. Sino ka ba talaga? Bulong ni Liana. Gamit ang isang lumang laptop at mahinang koneksyon sa internet, nagsaliksik siya. Natuklasan niyang si Major De Leon ay isang matagal ng opisyal na dating namamahala sa distribusyon ng logistika para sa mga checkpoint, ngunit tahimik na inilipat sa training division. Habang mas malalim ang kanyang paghukay, mas maraming katanungan ang lumitaw. May mga resibo ng pagbili ng mga kagamitan na may petsang paatras. May mga dokumento ng turnover ng mga sasakyan na may misteryosong pirma. Ang mas nakakagulat, nakahanap si Liana ng isang lumang balita mula 12 taon na ang nakalipas. Si De Leon pala ay minsan nang nasuspinde dahil sa pagbubulgar ng internal na kotongan. Ipinagkanulo siya ng sistema at doon nagsimulang mabuo ang isang malaking rebelasyon. Agad niyang tinawagan sina Leo at Atty. Sandoval. Pareho silang nagulat. Matapos ang karagdagang investigasyon, inamin ni Mang Jimmy na kilala niya si De Leon. Siya talaga ang original na whistleblower na muntik nang magbunyag ng lahat, pero na-frame up siya sa isang kasong administratibo at itinapon sa malayo, malungkot niyang sabi. Sa bagong determinasyon, hiniling ni Liana na makipagkita sila ng personal kay De Leon.
Nagplano sila, si Liana, Leo, at Mang Jimmy ay tahimik na naglakbay patungo sa isang training center sa Batangas kung saan nagtuturo ngayon si Major De Leon. Sa isang simpleng bahay na yari sa hollow blocks, isang lalaking maputi na ang buhok at may pagod na mukha ang sumalubong sa kanila. Ikaw ang anak ni Aling Susan, hindi ba? Mahina niyang tanong. Tumango si Liana. Kilala ko ang nanay mo. Minsan niya nang tinulungan ang kapatid ko noong kami ay gipit na gipit. Napahinto si Liana, na pagtantong ang sinulid ng labang ito ay mas mahaba pa pala kaysa sa kanyang inaakala. Sa maliit na sala, sa sahig na may banig, binuksan ni Major De Leon ang isang kahon na bakal. Sa loob nito ay dose-dosenang mga file, voice recordings, at maging isang maikling video ng isang lihim na pagpupulong ng mga matataas na opisyal na nagplano ng sistema ng mga peking checkpoint. Malinaw na nakikita ang mukha ni Colonel Sugay, kasama ang isang opisyal na kilalang-kilala ng publiko, ang personal na sekretarya ng Deputy Chief for Operations ng Kaya nitong pabagsakin ang sentro ng kapangyarihan, bulong ni Leo. Ngunit umiling si Major De Leon. Pero may isa pang tao. Mas madulas. Wala ang pangalan niya sa mga dokumento. Pero lahat ng ito ay tumatakbo dahil sa basbas niya. Tinitigan siya ni Liana. Sino po? Nag-atubili si Major De Leon at saka bumulong. General Ricardo Velasco. Biglang tumahimik ang kwarto. Hindi ito ordinaryong pangalan. Si General Velasco ay isang bayani ng EDSA Revolution, isang simbolo ng reforma sa kapulisan. Pero hindi ba't siya ang nangakong lilinisin ang mga iligal na checkpoint, bulong ni Liana. Siya nga. Pero siya rin pala ang nagpoprotekta nito, tango ni De Leon. Nagbago ang direksyon ng laban. Hindi na ito tungkol sa mga pulis sa kalsada o mga opisyal sa distrito. Inaabot na nito ang mukha ng institusyon na matagal nang iginagalang. Kung ilalabas ninyo ito, sabi ni Major De Leon habang inaabot ang kahon kay Liana, kailangan mong malaman na hindi na kailanman magiging payapa ang buhay mo. Pero kung hindi mo ito ilalabas, hindi ka makakatulog ng mahimbing habang buhay. Nanginginig ang mga daliri ni Liana nang tanggapin ang kahon, ngunit matatag ang kanyang mga mata. Tahimik ang biyahe pabalik sa Maynila. Sa likod ng sasakyan, hinawakan ni Liana ang kamay ng kanyang ina. Nay, alam kong delikado ito, pero hindi na ako pwedeng huminto ngayon. Tumingin ng malumanay ang kanyang ina. Anak, mula pagkabata, hindi ka naman talaga marunong manahimik. Kapag may nakikita kang mali, palagi kang nagagalit. Kinabukasan, bumuo sila ng isang plano. Makikipagtulungan sila sa isang credible na alternative media outlet na hindi yumuyuko sa politika. Ilalabas nila ng serye sa loob ng isang linggo ang testimonya ni Major De Leon, mga recording at mga archive. Ngunit bago pa man maihanda ang lahat, isang masamang balita ang dumating. Si Major De Leon ay natagpo ang walang malay sa banyo ng kanyang bahay. Hinalay ni Lason. Dinala siya sa ospital sa kritikal na kondisyon. Si Mang Jimmy, na dumalaw, ay nakahanap lamang ng isang kapirasong papel na may mahinang sulat sa tabi ng kanyang kama, ituloy niyo. Huwag umatras. Nang gabing iyon, tumunog ang telepono ni Liana. Malamig at halos walang emosyon ang boses sa kabilang linya. Akala mo ba pwede kang maglaro ng apoy at hindi masunog? Hindi sumagot si Liana. Tumingin lang siya sa labas ng bintana. Ang madilim na langit ay dumadagan sa kanyang dibdib. Alam niya ngayon pa lang talaga nagsisimula ang tunay na laban. Kinabukasan, kulay abo ang langit ng Maynila. Dahan-dahang bumuhos ang ambon. Ngunit sa harap ng liwasang Bonifacio, libu-libong tao ang tahimik na nakatayo. May dala silang mga placard na may nakasulat na, kasama namin si Liana. Walang sigawan, walang talumpati. Mga mukha lang ng mga ina, mga manggagawa, mga guro, mga estudyante, lahat ay nakatayo sa isang tahimik na protesta. Sa gitna nila, nakatayo si Liana, nakasuot ng simpleng damit. Hawak niya ang kopya ng huling dokumento mula sa kahon ni Major De Leon. Mula nang umere ang testimonya ni De Leon 2 araw na ang nakalipas, nayanig ang bansa.
Ngunit ang pinakagimbal-gimbal ay ang isang maikling video mula 2016 na nagpapakita kay General Velasco na nakaupo sa isang pribadong silid kasama si Colonel Sugay at dalawang malalaking negosyante. Sa video, malinaw na narinig ang kanyang sinabi, mas mahalaga ang katatagan kaysa sa paglilinis. Hindi nagtagal, umabot sa sukdulan ang pressure mula sa publiko. Nagsimulang mag-cover ang mainstream media. Pumasok na ang KEC. Ngunit ang hindi inaasahan, ang opisina ng flag kung saan nagpupulong sina Liana ay isinara. Dalawang aktivista ang inaresto sa kaso ng paninirang puri. Naintindihan ni Liana na ito na ang huling pagtatangka para patahimikin sila. Ngunit doon nagsimulang bumangon ang lakas ng taong bayan. Bago ang silent protest, nakaupo si Liana sa isang maliit na karenderya kasama sina Atty. Sandoval at Leo. Pagod ang kanilang mga mukha, ngunit nag-aalab ang kanilang mga mata. Narating na natin to. Huwag tayong aatras. Kahit matalo, itatala ng kasaysayan na minsan tayong lumaban, sabi ni Atty. Sandoval. At tandaan mo, ang boses mo ngayon, hindi na lang boses mo. Kinaumagahan, bago magsimula ang protesta, kinausap si Liana ng isang veteranong mamamahayag na nagngangalang Ens. Merasol. I'll live broadcast natin to, sabi niya. Pero kailangan mong magsalita ng tapat. Walang drama. At iyon nga ang ginawa ni Liana. Sa gitna ng libu-libong taong tahimik, isang mikropono ang inilagay sa harap niya. Ang dala ko pong ito, mahina niyang sabi, ay hindi lang ebidensya, kundi kwento ng 10-10 taong piniling manahimik dahil sa takot. Itinaas niya ang dokumento. Ito po ang listahan ng mga ghost vehicles. Ito ang mga lihim na pag-uusap ng mga opisyal. Ito ang mga bank records na nagpapakita ng daloy ng pera sa isang foundation na pag-aari ng pamilya ni General Velasco. At ito ang sulat ng pagbibitiw ni Major De Leon na isinulat niya bago siya lasunin. Nanatiling tahimik ang mga tao, ngunit ang tensyon sa hangin ay puputok na. Hindi po ako sinuman, nagpatuloy siya, nanginginig ngunit matatag. Anak lang po ako ng tindera ng Tapsilog. Pero naniniwala po ako sa isang bagay, kapag ang maliliit na tinig ay patuloy na binabaliwala, ang paniniil ay magiging normal. Ang broadcast na iyon ay tumagal ng 12 minuto. Sa loob ng 2 oras, naging trending sa buong mundo ang hashtag na pakinggan si Liana. Isang linggo ang lumipas, naglabas ng opisyal na pahayag ang TIS. Isang malawakang investigasyon ang binuksan. 2 general ang ipinatawag. Si General Velasco ay hindi na nagpakita sa publiko, balita ay nagpapagamot daw sa ibang bansa. Ngunit hindi nito napigil ang pagbabago. Ilang araw ang lumipas, binasa sa harap ng media ang isang liham mula sa Pangulo, ang pagbuo ng isang komite para labanan ang mga mapang-abusong gawain ng mga alagad ng batas. Sa unang pagkakataon, inamin ng gobyerno na may butas sa sistema. Inimbitahan sina Liana, Leo at Atty. Sandoval at Mang Jimmy sa Malacanang. Tinanggihan nila ang anumang parangal. Isa lang po ang hinihiling namin, sabi ni Liana. Proteksyon para sa lahat ng mga testigo at biktima. Pagbalik sa Maynila, umuwi si Liana sa karinderya ng kanyang ina. Araw na iyon, puno ang kanilang tindahan. Maraming customer ang dumating hindi para kumain, kundi para makita ang dalagang naglakas loob na lumaban. Ngunit mumiti lang si Liana, naghugas ng mga plato, at nagsilbi ng kape tulad ng dati. Sa isang sulok, nagsulat siya sa kanyang kwaderno. Minsan, ang kapangyarihan ay hindi kayang labanan ng dahas. Pero kaya itong unti-unting sirain ng maliliit, ngunit tuloy-tuloy na katapangan. Isang salita, isang kilos, isang tinig. Isinara niya ang kwaderno. Tumingin siya sa langit ng Maynila na unti-unti nang luminaw pagkatapos ng ulan. Sa labas, isang pamilya ang nag-abot ng baon sa isang street sweeper. Ang pagbabago ay hindi nangyayari sa isang gabi, ngunit sa simpleng lugar na iyon, ang katarungan ay nakahanap ng bagong pundasyon. Hindi pa tapos ang kwento. Pero sa araw na ito, isang hakbang na panalo ang taong bayan. Sa likod ng mga ordinaryong mukha sa lansangan, nakatago ang lakas na kayang yanigin ang pader ng kapangyarihan. Nang tumayo si Liana sa harap ng libu-libong tao, hindi ang lakas ng kanyang sigaw ang umalinggaw,
kundi ang tapang niyang hindi magpatalo sa takot. Mula sa maliit na karinderya ng kanyang ina hanggang sa pambansang telebisyon, ang maliit na hakbang ni Liana ay nagbigay inspirasyon sa libo-libo pang mga hakbang. At nang gabing iyon, habang nagsisindi na ang mga ilaw sa kalsada, naupo si Liana sa labas ng kanilang tindahan, pinapakinggan ang ingay ng mga sasakyan na maihalong tawanan ng mga bata. Napangiti siya. Ang katapangan pala ay hindi laging sumisigaw. Minsan, nananahan lang ito sa puso ng mga simpleng taong ayaw yumuko. Tumila na ang ulan, ngunit ang diwa ay nananatiling basa. Dahan-dahang tumutulo, sumisipsip sa lupa, handang magpatubo ng mas malaking pagbabago bukas. Itinuturo ng kwentong ito na ang katarungan ay hindi laging nagmumula sa mga nasa itaas, kundi mula sa maliliit na tinig na ayaw magpatahimik. Kapag ang isang tao ay naglakas loob na sabihing, tama na, ang mundo ay nagsisimulang makinig.